Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipinangalan niya rito." Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Panginoon ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Panginoon ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog, ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ng Panginoon, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukir ay pinatay niya ito. Tinanong ng Panginoon si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ng Panginoon, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Susumpain ka't palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka mag-aani, wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." "Napakabigat namang parusa ito," sabi ni Cain sa Panginoon. "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglalagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakikita sa akin." "Hindi," sagot ng Panginoon. "Parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y di dapat patayin. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, "Binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel at ito'y tinawag niyang Set." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Hindi ako nagagalit dahilan sa iyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos at bakit ang paksa ninyo ay sa tipan na tutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Sa Diyos tayo ay maghandog pasalamat na malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may dumating na mga Pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya hiningi nila na magpakita si Jesus sa isang tanda mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at ang wika, "Bakit naghahanap ng tanda ang lahing ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pagpapakitaan ng anumang tanda." Iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Bagong linggo na naman po, kaya tara,
Magnilay tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama po ko, Father Kevin Crisostomo. Tuwing kailan tayo napapabuntong hininga? Siguro number 1, kapag napapagod na tayo, kailangan nating huminga ng malalim. Pangalawa, nagbubuntong hininga tayo pag kailangan nating mag-relax. Diba sinasabi nga, be mindful of your breathing palagi. Inhale, exhale. At pangatlo, napapabuntong hininga tayo kapag tayo minsan naiinis na sa sitwasyon. Kapag tila ginawa naman natin ang lahat, pero hindi nakikita yung kabutihan. O minsan, tao naman tayo, nafu-frustrate din tayo sa mga nangyayari sa paligid na siguro out of our control. Tuwing kailan ka napapabuntong hininga? Sa ating gospel reading ngayon, si Jesus napabuntong hininga. Siguro mapapaisip tayo, ang dami na kasi niyang ginagawa, pero meron ding aspeto kung saan siguro sa dami ng kanyang kabutihang pinakita, mga mabuting aral at mabubuting gawain, mayroong mga taong hindi pa rin nagigets kung ano ang punto niya. Sino to in particular? Ang mga Pariseo at ang mga religious leaders. At mga kapatid, sa pagninilay natin ngayon, sa pagbubuntong hininga ni Jesus, anong nakikita natin? 3 letter S, madaling tandaan. Unang letter S is sign. Naghahanap itong mga religious leaders ng sign kay Jesus. Pero anong klaseng sign? Hindi sign para mas makilala siya, kundi sign para siya ay matrap. At mga kapatid, alam niyo po, minsan ito po'y nakakainis at nakakalungkot kapag minsan gumagawa ka na nga ng mabuti, pinag-uusayan mo na, ano nangyayari, minamasama ka pa rin. Napaka-abundant na ng signs na binigay ni Jesus. The signs of the kingdom are super abundant. Marami siyang miracles, marami siyang good deeds, marami siyang mga lessons na inimpart sa mga tao. Pero ano ba ang sign na kulang? Tayo pa namang mga tao ang hilig nating humingi ng sign. Pero anong hinahamon ni Jesus? Hindi lang sa mga Pharisees, kundi sa ating lahat. Pangalawang letter S, sensitive. Kailangan maging sensitive tayo sa mga signs na pinapadala ni Lord. Ang Diyos, pag nagpadala ng sign, hindi ito yung mga bonggang-bonggang nagbabago yung kulay ng langit o may biglang lalabas na kung ano from out of nowhere, kundi yung mga simpleng mga bagay minsan ginagamit ng Panginoon upang ipaalala, una, yung pagmamahal sa atin, at pangalawa siguro mga wake-up call, mga panggigising sa atin, lalo kung nakakalimutan na natin o nawawala na tayo sa landas. Ang kailangan lang maging sensitive tayo. Sensitive to the signs that the Lord is giving us. Paano tayo mas magiging sensitive? Pangatlong letter S is sharpen. Parang lapis lang yan, di ba kailangang tasahan para mas epektibo at hindi mapurol. Minsan kasi nagiging mapurol din po yung ating paningin, yung ating pag-iisip, kahit yung ating pandama, kahit yung ating pagmamahal, kailangang maging matalas. At paano natin mapapatalas ang ating mga pambasa ng signs? Walang iba kundi sa pamagitan ng panalangin. We sharpen our sensitivity to the signs of the Lord through prayer. At mga kapatid, ito po yung mapanahon kung saan bagamat ordinary time tayo, bagamat wala po tayo major na activity ng ginagawa, hindi po ibig sabihin wala rin tayong gagawin. Ito yung panahon upang siguro mas mag-aral tayo tungkol sa pananampalataya, siguro mas magdasal pa tayo na maigi, kilalanin, palalimin ang mga debosyon natin, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng ating pagiging sensitibo rin sa pangangailangan nating kapwa, we are able to sharpen ourselves. Hindi ba kailangang matalas, kailangang maganda at maayos upang maging epektibo? We need to sharpen our mind, our heart, our eyes, and most importantly, our hands, so that we could be of service to others who are in need of signs. At baka nga, tayo yung sign na hinahanap ng mga tao sa paligid natin.
at baka yung ibang tao rin, sign para sa atin upang tayo ay maging mas mabuti. Tatlong letter S, madaling tandaan. Sign, sensitive, sharpen. Mahilig tayong humingi ng signs. Pero kailangan lang natin maging sensitive sapagkat ang Diyos sa mga munti at sa mga simpleng paraan nagpaparamdam sa atin. Baka ang kailangan lang natin patalasin, i-sharpen ang ating kalooban upang ang ating pagtugon sa panawagan ng Panginoon ay palaging napapanahon. Let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa mga pagkakataon na ikaw ay nagpapadala ng mga signs. Signs of your love, signs of your compassion, kahit minsan nga po, signs of waking us up upang kami ay mas maging nakatuon sa iyo. Lord, tulungan mo kami upang kami ay maging sensitibo sa mga signs na pinapadala mo at kami rin mismo maging sign, maging instrumento ng iyong pagmamahal sa mga taong pinapadala mo sa amin. Bless you kaming lahat, Lord, upang nang sa gayon kami ay palaging makatugon sa iyo ng tama, ng naayon, at ng napapanahon. Hiniling na ito sa ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasolang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong paikisa sa ating pagdinilay ngayon sa salita ng Diyos, salita ng buhay. At muli po, inaanyahan namin kayo na subaybayan ang ating mga palatuntunan sa TV Maria upang ma-sharpen at maging sensitive tayo sa mapanawagan ni Lord sa ating buhay through the programs that we have in our Filipino Catholic channel. Muli, like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.